Muli po nating pag-usapan itong si XRP. Habang ang iba ay buo ang loob na bumili pa, ang ilan ay nagdadalawang isip na. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin, dapat ba nating bilhin, i-hold, or ibenta na si XRP? Kasama sa ating pag-uusapan ay ang mga opinyon ng apat na eksperto tungkol dito. Pag-uusapan din natin ang mga possible price target na XRP ngayong taon, pati na rin ang mga panganib at saka oportunidad na dapat po nating isaalang-alang bilang mga Pinoy crypto traders at investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ang kasalukuyang sitwasyon ni XRP ngayon. Sa ngayon ay abala po si XRP sa pagpapalawak ng kanyang ecosystem. Ibig sabihin ay patuloy po siyang gumagawa ng mga bagong partnerships at saka use cases, lalo na sa larangan ng cross-border payments. Sa kabila po ng ongoing case nito kasama ang US SEC, nananatili pa rin ang malakas na traction ni Ripple sa market. Pero meron pong isang malaking tanong. Bakit hindi pa rin niya malagpasan ang resistance sa presyo na $2? Ayon po sa mga datos mula sa CoinCodex, possible raw na umabot si XRP sa presyo na $2.43 sa buwan ng September 2025 at maaring umabot po ng $3 pagsapit ng December 2025. Pero kahit may ganitong projections, ang sentiment ng market ay bearish pa rin. Ibig pong sabihin ay marami pa ring traders ang nag-aalinlangan sa short-term movement ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol kay XRP? Una, ayon po kay Jeremy Britton, isang analyst sa Finder.cfo ng BostonTrading.co, dapat pa rin tayong mag-hold ng XRP. Sa kanyang mga salita, XRP seems to be the choice for many institutions. It is arguably no longer a cryptocurrency, but its value is in the eye of the banker. Yan, ibig sabihin nito ay para kay Ginoong Britton, nagiging institutional asset na itong si XRP. Parang tool na ginagamit ng mga bangko at hindi na basta-basta retail crypto lamang. Kaya kung ikaw ay isang long-term investor, may value pa rin daw ang pag-hold. Pangalawa ay itong si Ginoong Satwik Vishwanath. Yan, Satwik Vishwanath. Isa pang analyst na nagsabi na ang presyo ni XRP ay nakadepende sa regulatory clarity, lalo na po sa outcome ng kaso nito sa SEC. Ayon sa kanya, ang mga partnerships ni Ripple sa mga malalaking bangko at saka institution ay nagbibigay po ng long-term potential, pero may babala na rin siya. Matindi po ang kompetisyon sa payment sector, lalo na mula sa stablecoins at iba pang mga blockchain solutions. Pangatlo ay si Ginoong Joseph Raksinski. Yan, Raksinski, isang futurist mula po sa JT Consulting and Media. Siya po ay nagsabi na hold pa rin ang itong si XRP. Isa sa kanyang mga sinabi ay kung sakaling magkaroon po ng policy ang US na walang tax sa mga local cryptocurrencies, malaking benepisyo po ito para kay XRP. Sa madaling salita, naniniwala itong si Ginoong Joseph na may magandang future itong si XRP basta't patuloy na magbago at maging favorable ang regulation sa US. At ang panghuli ay itong si Ginoong Josh Fraser. Ayan, Josh Fraser. At ayan, hindi po siya kumbinsido. Para sa kanya ay may practical daw, mas practical daw gamitin ang mga stable coins kumpara kay XRP. Kaya ang payo po niya ay ibenta itong si XRP. Sa kanyang pananaw ay wala raw long-term value si Ripple sa current market setup. Ngayon ay ano naman po ang mga price predictions para kay XRP sa mga taong ito? Batay po kay CoinCodex, ayan, sa September 2025 ay posible daw pong umabot sa XRP sa presyo na $2.43. Ito po ay nasa 15.22% increase mula sa kanyang current price. At pagsapit po ng December,
Ayan, December 2025, posible daw po siyang umabot yan sa presyong $3 or 42.50% na pagtaas. Ngunit dapat po nating tandaan na bearish pa rin po ang market sentiment. At kahit may mga green days sa nakalipas na 30 days, yan, 13 out of 30 ay may 3.02% na price volatility pa rin. Ibig pong sabihin ay hindi pa rin po stable ang galaw ng presyo ni XRP. Ngayon is dapat bang bumili pa tayo ng XRP or ibenta na? Ito po ang pinaka-importanting tanong para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Sa mga nakalap po nating impormasyon ay hati ang opinyon ng mga eksperto. May mga nagsasabing i-hold si XRP dahil sa institutional use case niya. Tapos may nagsasabi naman na ibenta na dahil sa kompetisyon mula sa stable coins. At may mga projections naman na tumataas ang presyo or tataas ang presyo sa $3 pero hindi pa rin ito garantisado. Kung investor ka po na may long-term horizon at naniniwala sa global use case ni Ripple at sa cross-border payments, pwede po i-hold itong si XRP. Pero kung ikaw naman po ay short-term trader at gusto mo ng mabilis na gains, baka hindi pa ito ang tamang panahon para pumasok. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy na mahilig sa crypto, mahalaga pong malaman natin na si XRP ay isa sa mga pinaka-accessible na tokens sa mga local exchanges. Kaya marami po sa atin ang may exposure dito. Ang pagkakaroon po ng malinaw na projection at analysis mula sa mga eksperto ay malaking tulong para sa pagdidesisyon kung kailan po tayo bibili or magbebenta. Pero tandaan po natin, ang crypto market ay volatile. Ibig sabihin ay pabago-bago at walang kasiguraduhan. Kaya kung plano po natin na mag-invest kay XRP, siguraduhin po muna natin na handa po tayo sa risk at hindi po tayo maglalagay ng pera na hindi natin kayang mawala. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay isang napaka-interesting na asset. Matagal na po siyang nasa market at isa po siya sa mga una kong naging paborito noon. Pero ngayong taong 2025, mas naging corporate na ang kanyang dating. Kaya kung ikaw po ay naghahanap ng token na may decentralized spirit, baka hindi mo na mahanap ito kay XRP. Pero kung ikaw ay investor na naniniwala sa real-world use cases tulad po ng cross-border transactions at remittances, malaki po ang potensyal ni XRP. Lalo na kung magiging favorable ang mga batas at regulasyon sa US at iba pang mga bansa. Kaya ang payo ko po ay obserbahan po muna natin ang galaw ng presyo, subaybayan natin ang development sa kanyang kaso sa SEC at lagi po tayong mag-aral bago mag-invest. Tandaan po natin, tayo ang may hawak ng ating financial future at huwag po tayong padadala sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.